Alam mo ba na nabuhay lamang ang mga dragons sa mga alamat, at nagpasalin-salin na ang kwento nito sa buong mundo, mula sa kwento ng mabangis na European dragons na nagbabantay sa kanilang mga kayamanan at hanggang sa napakabait na Chinese dragons na sumasagisag sa karunungan at kapangyarihan. Ang mga nilalang na ito ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga anyo at kahulugan sa buong kasaysayan. Ang mga dragons ay madalas na nauugnay sa mga elemento, halimbawa na dito ay ang pagbubuga nila ng apoy sa kanilang bibig. Inilalarawan din sa ilang kultura na ang mga dragons ay tagapag-alaga ng mga anyong tubig, hangin at panahon. Teka, kung ikaw ay interesado sa ganitong mga topic, maaari kang mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa aking mga video uploads. Noong sinaunang panahon, iniuugnay ng ilang kultura ang mga dragons sa mga celestial events. Halimbawa dito ay ang Yellow Dragons sa Chinese mythology na pinaniniwala ang nagdudulot ng solar eclipse sa pamamagitan ng pagkain nito sa araw. Ang mga dragons ay sumikat sa mga sinaunang alamat at hanggang sa kasalukuyan, nangunguna sila sa maraming libro, pelikula, at palabas sa telebisyon, na naging mga minamahal na karakter na patuloy na nagbubukas sa imahinasyon ng mga manunood sa buong mundo. Ang konsepto ng mga dragons ay maaaring naimpluwensyahan ng pagtuklas sa mga fossils ng mga dinosaurs. Noong sinaunang panahon, ang mga tao ay maaaring napahanga sa malalaking buto ng dinosaurs at dito nabuo sa kanilang isipan ang imahinasyon tungkol sa mga dragons, na hanggang sa ngayon ay nakapagbibigay sa mga tao ng isang malawak na imahinasyon tungkol sa kwento at itsura ng mga dragons.